going to document the one of the potential tourist spot here in Maguindanao del Norte. And this is the Sitio Pindaag River Spot. At itong lugar na to ay pinagmamalaki lang sa buong Pilipinas. Ang lugar na to noon ay wala pang naliligo at di ilan pa lang ang pumunta dito dahil itong spot na to ay labahan ng mga katira sa Sitio Pindaag. Pero ngayon, lugar na to ay hinukayan na at nag-cost na rin ito ng napakalalim na mga tubig at marami na rin turista ang pumupunta dito every weekend. Habang nag-iisip-isip ako na anong content na gagawin ko, ay nakapag-isip-isip ako na gusto pumunta sa Pindaag. Almost 1 week na pagtatambay ko sa bahay gawa ng walang trabaho ay nakaisip ako ng isang content na what if papunta ako sa malayong lugar at hahanap ako ng spot na pwedeng liguan at naisipan kong pumunta sa Pindaag dahil marami tayo mga subscribers doon at perfect pa dahil malapit lang doon ang ilog. Nagsakay na rin ako ng habal-habal papunta sa spot at pagbaba ko nga ay nakita ko na ang daan papasok sa entrada ay paahon. Alam mo talagang extreme ang iyong lalakbayin. Patuloy na rin ako maglakad habang hindi pa mainit ang araw. Good morning guys. Ngayon is trekking talaga yung lakaran at medyo packet lang. Pero gawin talaga natin ang lahat para lang makashoot tayo ngayon araw na to at mapuntahan natin yung spot na yon. Ulit-ulit lang ako naglalakad. Lakad dito, lakad doon, hanggang sa napagod at nag-stop over. Hello guys, nag-stop over ako dito ngayon sa may quarry. At ayun sa likod ko yung mga quarry. At this moment guys, nandito tayo ngayon sa quarry. Bali, papasukin na natin yung papunta doon sa spot na yon. Medyo marami lang siyang puno at napakadelikado ng lugar. Kasi kapag hindi ka kilala doon ay medyo tagilid tayo, pero at this moment ay kilala naman tayo doon sa komunidad na yon at medyo safe na tayo doon. Pero mahirap lang talaga yung daan kasi napakaraming mga puno at medyo madilim, pero papasukin pa rin natin kasi kailangan talaga nating labanan natin yung takot natin at lakasan natin yung loob natin para sa mga quality video content na gusto kong ipalabas sa inyo in this month of November. At this moment ay nagpapahinga lang ako dahil yung trekking kanina, entrada pa lang ng daan, napakapataas na. At ngayon, nagpapahinga lang ako tayo dito sa may patag at mamaya pull out na tayo papunta dun sa spot. At pagkatapos kong nagpahinga ay nagpatuloy na rin ako sa paglalakad. At habang naglalakad ako ay meron akong nakitang container van na wala ng laman. At pagkatapos naman sa unahan ay meron akong bahay na nadaanan sa gitna ng gubat. Sa mga subscribers natin sa taga Sitio Pindaag, ang bahay na ito na ating nadaanan sa daan ay bahay nila Uncle Kuniw. Kuniw ay isang magsasaka ng gulay or sa Ingles is vegetable farmer. Sila yung mga taong nagbubungkal ng lupa para matamnan ng mga binhing gulay at prutas na binibenta sa merkado na kung saan ay binibili natin sa pang-araw-araw nating pangangailangan bilang isang tao. Napakasarap sa pakiramdam ng isang magsasaka na makikita mo yung iyong mga halaman ay lumalago, yumayabong na talagang ikaw ay sa sarili mo at sa mga magsasaka ay natutuwa dahil ito na yung kumbaga ay benepisyo ng mga magsasaka at ito na sabi yung income ng mga magsasaka na talaga namang taos sa puso yung pagmamahal sa mga halaman, yung pagmamahal sa mga tanim na kung paano siya ay gumanda at yumabong. Maraming salamat sa mga vegetable farmer dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Dahil kung hindi nyo ginagawa ang pagbubungkal at pagsisipag at pagtatanim ng mga gulay, ay wala kaming mabibili sa merkadong preskong prutas at gulay. Kaya sa lahat ng mga farmer dyan, ay lubos po akong nagpapasalamat at lubos po akong nagsasaludo sa lahat para sa inyo dahil kayo po ay gumagawa ng paraan para meron kayong may pakain sa inyong pamilya at especially sa lahat ng komunidad o community sa inyong mga barangay at especially dito
sa buong Pilipinas. Let's back into the video. Yung entrada ng ating pupuntahan, masukal siya pero gagawin natin yung ating makakaya at tara explore natin guys yung lugar nito. At this moment ay nagpatuloy na rin ako sa paglalakad at napuntahan ko na rin ang kagubatan na kung saan ang daan dito ay pababa ng pababa at doon naman sa unahan ay pataas ng pataas. Guys, ito na tayo ngayon guys sa may gubat, which mean ito yung shortcut papunta doon sa ilog. Tara, lakad tayo. Hanapin ng spot dun sa unahan. Medyo maganda talaga siya guys. Dito pa lang makikita mo talaga yung virgin forest, which mean maraming mga puno. Ayan, tapos quarry na yun sa kabila. Ayan, tara, punta natin yung kan. Lalakad-lakad lang tayo tapos kita mo talaga napakaganda, napakasariwa ng hangin at medyo malamig siya. Di katulad dun sa syudad na napakainit tapos yung hangin medyo hindi na presko, pero dito preskong presko. Mararamdaman mo talaga yung nature vibes dito sa lugar na to. I decided na magpahinga muna dahil pagod talaga maglakad guys ng malayo guys para lang sa spot, pero wala tayong reason para magreklamo talaga na ma-expose sa mga ganitong mga senaryo at para ma-experience ko kung ano ba yung hirap na ginagawa ng mga katulad kong mga content creator katulad ni Adam Alejo, ni Spart at ni Zarcaro. At ngayon malapit na tayo, kunting kembot na lang. Pagpasok ko sa kagubatan ay napakadilim at napakalaki ng mga puno at napakaraming lamok, kaya dali-dali na rin akong naglakad para hindi ako padengge. Dito sa spot na to, tapos na tayo dun sa gubat, yung madilim. Yan naman, dito naman tayo sa patag na napakarami mga damo at madadaanan natin ngayon yung mga puno ng mangga. At tara, para malapit na tayo sa spot. Lagpas ko sa gubat ay meron naman akong nakitang mga puno ng mangga. Hindi ko alam kung kaninong mayari to, pero ang solid talaga ng gantong lugar. Ganito talaga yung perfect para sa akin at para sa mga taong ayaw sa maingay na lugar. Tuloy na rin ako sa paglalakad at dumaan lang ako sa mga gilid ng mga puno ng mangga. Medyo nakapagod lang kasi wala tayong almusal, pero sige lang, labanan lang natin kung ano yung mga trials at struggle na pang-araw-araw natin na pangailangan. Kaya sa paggawa ng video na to medyo mahirap lang siya, pero okay lang yun kasi yun naman talaga yung trabaho natin para magpapasaya sa inyo. At ngayon ay malapit na tayo. At this point ay 20 or 30 meters na lang ay makikita mo na ang ilog. Kaya dali-dali na rin akong bumaba dahil mainit na at gusto ko na ring maligo. Dito na tayo ngayon sa daanan papunta sa baba. Na-script yung daan, patag siya. Yung katulad dati sa pagpunta ko dito, yung hindi pa ako nag-vlog, ay napakadilim itong lugar na to at medyo malalaki yung mga bato pababa. Pero ngayon na-script na siya at parang kalsada na rin siya at madali na lang. Pag nakatungtong ngayon dun sa pinakadulo, patag na siya, tapos ilog na yon, malalim na yun siya guys. Tara, samahan nyo akong puntahan yon. Kaya doon tayo sa taas, yung meron doon ilaw, doon tayo kanina, tapos ngayon doon tayo sa baba. Yung sabi ko sa inyo na patag, tapos pag patag na, malapit na yung spot. Bababa na tayo, at yan na. Solid talaga yung ginawa natin ngayon. Maganda, tapos shoutout dun sa mga bata na may nakita akong bata sa daan at dali-dali na rin akong humingi ng tubig. Salamat. Kaya inom tayo ng tubig. Uhaw na guys. This moment ay nauhaw na talaga ako dahil napakalayo ng ating nilakad at wala rin talaga akong baon dito na tubig. Check sarap. Salamat guys. Nakainom tayo ng libreng tubig guys. Yan sa isang bata. Tara, ligo na tayo guys kasi mainit na talaga. At kailangan natin maligo dahil mabaho na tayo. Sobrang ganda. Hindi ko na kailangan pang pumunta sa ibang munisipyo para pumunta ng maligo. Pero dito, grabe, sulit na sulit guys. Sobrang ganda dito guys. Napakalalim at napakaganda. At literal talaga siya na pwede talaga sa mga tourist spot, sa lahat ng mga gusto magbabarkada, pumunta lang kayo dito. Libre lang, walang entrance fee dito at magbabarkada, pamilya, or kung ano naman, pumunta na kayo dito. At every weekend or every Sunday, marami naliligo dito na di ko alam kung sino-sino, pero pumunta ko dito is weekdays, hindi sa weekend. Kaya solo namin yung spot na to. Oh, ganun ka lapad yung liliguan mo, tapos lagpas tao pa yung tubig. Kaya tara, ligo tayo.
At this moment na in-enjoy ko na rin ang pagliligo ko dahil for almost 3 weeks na hindi ako nakaligo sa ilog dahil gawa ng pagkasakit ko at ngayon lang ako nakapagpasyal ulit sa spot na to. Bagay lang ang natutunan ko sa pag-explore ko sa lugar na ito. Ito ay ang respeto, disiplina at pangalagaan ng inang kalikasan. Dahil pag pinutol ng mga tao ang mga puno sa gubat, magkukos ito ng landslide at maapektuhan ng ilog na kung saan ito ang isang pangunahing pinagkukunan natin ng malinis na tubig. At wala na ring punong makikita ang mga susunod na henerasyon. Kaya ang dapat nating gawin ay kailangan nating magtanim ng binhi at magtanim ng puno na napakarami tulad sa pagputol ng mga tao sa mga gubat. Kaya kailangan nating magsumikap at magkaisa na taniman ang mga bakanteng lupa at taniman ito ng napakaraming puno para ang ating kapaligiran ay hindi makalbo at mapuno ito ng kagubatan at para isa rin ito sa matatawag na tourist spot sa susunod na mga henerasyon. Hello guys, ngayon pauwi na ako. Pupull out na ako dito sa spot na to at kanina ang nangyari ay hindi ko na nabidyohan yung pag-alis namin kasi gawa ng yung ilog is naglubog na siya kasi merong nagkalkal ng ilog dun sa itaas. Bali, yung spot na nililiguan namin is naglubog siya tapos ngayon didali na rin kaming nag-pull out kasi madumi tsaka malangsa yung tubig tapos mabaho din. Kaya nag-win na rin ako at ngayon nandito na ako, magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng nanonood ng vlog ko. Maraming salamat sa lahat ng sumusuportang tunay. Maraming salamat kasi kung hindi dahil sa inyo, sa inyong panonood, hindi nakikilala yung vlog natin through social media sa inyong pagsishare. Salamat din sa lahat ng mga reactors ko. Marami rin salamat sa mga viewers ko at maraming salamat sa lahat ng mga nagpa-follow sa aking page at nagsasubscribe sa aking YouTube channel. At dito ko lang tatapusin yung vlog. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Yun lang po guys. Kita-kita tayo sa susunod na vlog which is kailangan natin libutin ang buong Maguindanao del Norte dahil yun ang plano natin. Maraming salamat. Moment ay umuwi na rin ako dahil paggabi na. Dahil napakadelikado na ng daan pag naabutan pa ako dito ng dilim sa gitna ng kagubatan. Sige pre, on the way na ako pre.